At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito ang unang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Demolition Job sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Bayaw, ang aga mong nakabihisa. Parang may lakad ka yata. Baka may lakad kayo na Veronica. Ay, oo, bayaw. Ay, wala kaming lakad, bayaw. Pupunta lang ako sa barangay hall. Alam ko na yan, Karyong. Kunwari lang na pupunta ka sa barangay hall. Pero ang totoo, magtatagpo kayo ni Veronica sa isang lugar. Tapos, pupunta kayo sa motel. Hindi ba, Karyong? Ay, oo po niyan. Ay, Kwan! Ay, hindi totoo yan. Pupunta ako sa barangay hall. Dahil magpapagawa ako ng sulat kay Veronica para sa susunod na session namin. At pag-uusapan namin ang tungkol sa iba't ibang problema dito sa barangay na naman. Kung yan lang ang pakay mo, kahit hindi ka pumunta sa barangay hall, pwede mo namang tawagan siya para sabihin na gagawa siya ng sulat. Para kailangan bang pumunta ka ba doon, ha? Ang hirap mo namang kausap po niyang. Sinabi na nga ni Bayaw na kailangan siyang pumunta doon. Siya ang mahirap kausap. Sige, Karyong. Kung ipilit mong umalis, susunogin ka ang mga damit mo. Sumusobra ka na po niyang. Tumigil ka na nga sa pag-aaway mo lagi kay Bayaw. Kundi mababaril na kita. Bayaw. Kwan, hayaan mo na, bayaw. Sige, hindi na ako pupunta ron. Tatawagan ko na lang si Veronica. Sasabihin kong gumawa siya ng sulat. Paano ko pipirmahan kung hindi pala ako pupunta ron? Problema ba yun? Di mag-utos siya ng CVO para dalhin ang sulat na yon dito para mapirmahan mo. Sige, tatawagan ko si Veronica. Di na ako alas. Dito na lang ako sa bahay. Oh, friend, natawagan mo na ba si Kapitan? Anong sinabi niya sa'yo? Hindi raw siya makakapunta dito, friend, dahil may sakit daw siya. Ha? May sakit si Kapitan? Kawawa naman. Kailangan madala siya sa doktor para magpa-check up. Sinabi ko nga sa kanya pero parang may narinig akong nagdidikta sa kanya. Ha? May nagdidikta sa kanya? Na ano? Parang natataranta. Parang hindi alam ang sinasabi sa akin Aba, hindi naman sana totoo ang hinala ko. Baka naman nakidnap si Kapitan. Siguro nakidnap nga. Kakainis. Ha? Sinong kumidnap sa kanya? Kung sakali. Sino pa di si Aling Bebang? Baka dumating siya galing Naga at napag-usapan nilang magmotel. Hay nako. Akala ko kung ano na ang sasabihin mo. Tama na nga yan. Mabuti pa. Gagawin ko na nga yung pinapagawa niyang sulat para sa session ng mga kagawad. At pagkatapos, ipapahatid ko kina Ambring o Benito sa kanya para mapirmahan. Okay. Sige na. Gawin mo na kaagad dahil malapit na naman ang regular session. Session na naman, pare. Lagi na lang session pero wala namang nangyayari. May puro pasikat lang ang alam ni Karyong. Pinipicturan ni Veronica tapos ipupost sa FB.
Pero ang totoo, walang magandang nangyayari, hindi ba pare? At totoo yan, pare. Minsan may nakita akong po si Veronica sa social media. Nandoon tayong lahat sa na barangay officials, pero inalis tayo. Aba, napakabastos naman ang gumawa niyan pare. Kasuklam-suklam. Oo, pare. Yung iba pang ang post nila, nilagyan nila ng dirty finger ang mukha natin. Tapos may nag-comment at ang sabi, mga tarantadong kagawad daw tayo. Ha? Nakita mo yan pare? Saan? Saan ang post na yan pare? Nako, ginagalit nila ako pare. Totoo ba yan? Oo, pare. Tinatawanan pa nga tayo sa social media. Ay, yung iba, minumura ka pare, inutil ka raw. Humanda ang Veronica na yun. Pagdating ang sesyon, gigisahin ko siya. Makikita niya! Mga kapwa kong opisyal ng barangay, nandito na naman tayo para pag-usapan ang pangunahing problema na naman sa barangay. At alam nyo, mga Tutol ako yan! katutol... Hindi pwede, Kapitan! Wala pa nang sinasabi si Kapitan, tutol na kaagad ang kagawad asyong. Kagawad asyong, ano ba ang tinututulan mo? Kwan, ano pa, di yung pinag-uusapan ninyo? Tanga! Ano? Pero wala pa naman kaming pinag-uusapan na. Mag-uumpisa pa lang tayong magsisisyon. Sinong tanga, ha? Sino? O nga naman gagawin siya mo. Hindi pa nasasabi ni Kapitan ang pag-usapan sa session na ito. Tumututol ka na. Oo, tapos sasabihin mo tanga si Kapitan? Si Kapitan? Ikaw ang tanga! Tanga! Mga buwisit, pinagtatawanan nila ako. Lalo na itong kagawad gusting na ito. Kwan. Tumahimik na kayo. Sige. At huwag ka namang bastos, kagawad asyaw. Patapusin mo muna akong magsalita. At kung may tatanong ka, itaas mo ang iyong kanang kamay. Naintindihan mo? Ha? Tanga! Veronica, nandito ka pa sa tindahan nila Darwina at ni Kagawad ang Iling. Tapos na ba ang session? Parang ang dali naman. Hindi pa, friend. Naantala lang. Nakakainis kasi si Kagawad Asyong. Dumating na naman at tumututol siya. Ha? Tumututol? Anong tinututulan niya? Yan nga ang nakakainis. Dahil mag-uumpisa lang sana ang session. Pero biglang dumating sila, Kagawad Adong. Nainis na rin ang mga kagawad. Anong nangyari? Sinaktan ba nila si Kagawad Asyong? Bubugbugin na sana nila. Pero inawat na sila ni Kapitan. Ganun ba? Nako, talagang napakabait ni Kapitan, ano? Oo, talagang napakabait. Pero alam mo, doon ako nainis sa kanya, friend. Ano? Naiinis ka? Dahil mabait si Kapitan? Ano ka ba naman, Veronica? Gusto mong magiging masama ang ugali ni Kapitan? Hindi naman sa ganun, friend. Kundi, bigyan naman sana niya ng leksyon ang mga pasaway na kagawad. Sana, pinabayaan na lang niya ang mga kagawad na bubugbog sa dalawang pasaway. Diyan makikita na matalino talaga si Kapitan. Ha? Paano mo naman nasabing matalino siya, friend? Kung hayaan niya ang mga kagawad na mananakit sa dalawang pasaway, sa palagay mo ba, hindi sila magrereklamo? At kung nagreklamo sila, madadami si Kapitan. Baka idemanda nila. At kung may kaso siya, hindi na siya papayagan ng Comelec.
na kumandidato dahil may kaso. Pining? Ay, ang pag-uusapan natin ngayon at bibigyan natin ng solusyon ay ang mga pangunahing problema natin. Una, ang basura na naman. Lagi na lang itong basura. Dahil sa mali na namang pagtatapon ng mga tao sa kanilang naipon na basura. Basta-basta na lamang nagtatapon kung saan-saan. Ay, kagawad baba. Ay, kagawad Gusting pala. Itinaas mo yung kamay, Anong nakikita mong, kasama sa mga pangunahing problema, kagawad, dito sa barangay, Kapitan, Ah, ang mga kabarangay natin ay hinahayaan na naman nilang pakalat-kalat ang kanilang mga alaga. Kung saan-saan lang dumudumi. Ha? Kung minsan natatapakan. At pangalawa, Kapitan, marami na namang nagrereklamo dahil nananakawan sila. At ito pa ang ilagdag ko na problema natin. May mga kasama tayong opisyal na ang alam lang na gawin ay ang tumutol sa mga magandang proyekto natin. Wala na siyang nagagawang maganda dito Tumututol pa. Mga gago sila. Kapitan, kami yata yung pinakikinggan mo ni Kagawad Adong. Kami bang pinaparinggan mo sa sinabi mong yan? Iwan ko sa inyo. Ha? Wala akong pangalang binanggit Bakit? May narinig kang binanggit kong pangalan, Wala nga, pero parang kami ni Kagawad Adong ang tinutukoy mo dyan kaya... Kung wala kang narinig na pangalan, tumahimik ka. Dahil masilan itong pinag-uusapan dito. Katunayan dadalawa lang kagawad ang walang nagagawang batas dito. Nakaw, bawal ang bubo dito. Teka nga, Kapitan. Sinasabi mo bang bubo kami? Wala kong sinabing bubo kayong dalawa ni Kagawad na daw. Kundi, ikaw mismo ang nagsabi niyan. Abay, ang tarantado. Ikaw, Dasyong, tumahimik ka na. Hindi baka basagin ko yung nguso mo, Tumigil ka na. Kagawad Gusteng. Nakakatawa talagang. Aray ko, ang sakit na ng tiyan ko sa kakata. Veronica, anong tinatawanan mo dyan? Para kang sira. Ano bang nakain mong babae ka, Hindi mo ba narinig ang usapan nila sa session? Halos maihina ako sa pagpipigil ko ng tao. Hindi ko napatapos. Tumawag kasi yung dating BF ko, si Erning. Ano ba ang napag-usapan nila? Pinag-uusapan kanina ang tungkol sa mga pangunahing problema sa barangay, tulad ng basura na nakakalat, pakalat-kalat uli na alaga, tulad ng aso, pusa at kambing. At idinagdag ni Kapitan Karyong yung problema sa ibang barangay officials. Biglang tumayo si Kagawad Asyong. Tinaasan niya ng boses si Kapitan. Nagalit si Kagawad Gusting. At binalaan siya na kung hindi siya titigil, baka basagin daw niya ang nguso ni Kagawad Asyong. Anong nangyari? Nabugbog ba ni Kagawad Gusting si Kagawad Asyong? Hindi. Dahil nga, tumahimik din siya. Talagang tutuhanin ni Kagawad Gusting kung hindi siya tumigil. Akala siguro, kayang-kaya niya ang mga kasamahan niya. Mga anay talaga ng barangay ang dalawang yun. Katunayan sila lang ang walang nagawang batas. Lahat ng kagawad may batas na nagawa. Oo nga siguro. Madadala na sila
Sa susunod na session, baka hindi na sila magsalita. Buti naman kung ganun. Talagang perwisyo na ang ginagawa ng kagawad asyong na yon. Sana mamatay na siya. Ay, nako, nakakainis na nga nangyaring session kanina, pare. Inis na talaga ako, ha? Oo, pare. Asar na asar ako sa gagawad. Gusting na baba yun. Akala mo kung sinong animal na ang haba ng baba. Kwan, oo, pare. Kung makapagsalita, akala mo napakataas ng posisyon. Buwisit ang kagawad. Gusting na yon. Inumangan ba naman ako ng suntok tsaka yung baba niya? Buwisit, babasagin daw ang uso ko kapag hindi ako tumigil ng kasasalita. Bakit ka naman niya susuntukin? Session yun. Dapat lang na magsalita ang lahat. Hindi ka lang pupunta doon na makikinig. Opisyal din tayo, pare. Kaya may karapatan tayong magsalita. Yun nga, ang mali na ginagawa nila, pare. Ayaw nilang may tumututol sa kanila. Wala ba tayong karapatang magsabi ng katotohanan o yung kalooban natin? May opinion din tayo, hindi ba? Sila lang ba ang pwedeng magbungkahe? Ha, pare? Pare, umaabuso na sila. Kailangan kumilos na tayo. Isumbong na natin sila sa DILG. Yan talagang plano ko, pare. Pupunta tayo sa DILG at isusumbong natin ang mga kabulastugan nila. Sige, pare. Isumbong natin sila kaagad ngayon para mabigyan sila ng leksyon. Nako, parating na rin natin ito kay Senador Idol Jubino. Oo, pare. Pupunta muna tayo sa DILG ngayon. Kala nila wala tayong kilala na mapagsusumbungan. Oo. Humanda sila. Ipapasuspindi natin silang lahat. Ay, hayan Benito. Naayos na uli natin ang problema sa basura. Ang isusunod daw natin ay ang problema sa mga pakalat-kalat na mga alagang hayop ulit. Tulad ng aso, pusa, kambing, at kung minsan may unggoy at ahas at sawa. Oo, Ambring. Ha? Minsan, nag-aabang ako ng masasakyan ko papuntang bayan para edit si Melinda. Abay, nilapitan ako ng isang lalaking kambing. Tinitigan ako. Abay, lumipat ako. Tapos may aso na naman akong nasa lubong. Abay, hinabol ako. Tumakbo ako. Nakaabag na naman ako ng dumi ng baka. Naku, hindi na ako tumuloy sa bayan. Bumalik ako at nagugas ng paa. At nagpalit ako ng damit at sapatos. Nabwisit na ako. Ha? Ay, naku. Huwag kang mag-alala, Benito. Isusunod na raw ang naresolbihan yan. Lahat ng hayop ay, ipapatali natin. Kung may nakawala, huli at ipapatubos natin. Tulungan niyo ako. Arangan niya ang pitbull ni Dandoy. Kakagadin ako. Tulungan. Ha? Siboy-sibuyas o. Hinahabol ng pitbull na nakawala o. Ayan o, tingnan mo. Ha? Ay, nako. Ayan na.
papunta rito yung pitbull. Delikado! Amabling! Benito, takbo na. Nakawalang pitbull. Ayan na siya. Ay, buti naman. At nandito ka na, Dandoy. Kasama mo si Melinda. Eh, maraming nasira yung pitbull ninyo. Kaya bayaran ninyo. Wala akong pira, Kagawad Gusteng. Madalang ang sabong ngayon. At wala pang trabaho si Melinda. Hanggang ngayon. Kaya wala kaming ibabayan. Nako, kailangan mabayad kayo. Hindi pwedeng hindi nyo bayaran ang sira ng aso ninyo. Hindi nyo pwedeng pagbayarin si Pare Dandoy at si Melinda, Kagawad Gusteng. Ha! Mali yung ginagawa ninyo! Kagawad asyong! Mapipigilan kaya ni Kagawad Asyong ang pagmumulta nila Dandoy at Melinda? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Demolition Job sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!